Hello mga ka-Unified! So, my name is Cherry and ako po ang inyong ka-business partner sa Unified Products and Services. So, for today's video ay tuturuan ko po kayo kung paano po mag-book ng flight or mag-search ng flight. Okay, scroll lamang po natin dito hanggang sa makita natin ang Travel and Tours, then select Flight. And then, unahin po natin ang pag-mark up. Kasi yung pag-mark up po, yun po ang ating magiging profit or kita. So, may inilagay na po ako ritong 350 para sa domestic flight at 750 naman sa international flight. Pwede nyo pong babaan or taasan ang inyong markup. Depende po sa gusto nyong kitain. So, okay na po sa akin ito. Pag hindi naman po okay sa inyo, pwede nyo po siyang i-edit. Ngayon, back na po natin. Search flight po tayo. Dito po ay makikita nyo ang one-way or round trip. One-way po, ibig sabihin, isang beses lamang po siya mag-flight. Round trip naman po kung magbabalikan po siya. Okay, so unahin po natin ang one-way. Meron rin po rito ang domestic at international flight. So, kung international flight po, ito po yung labas po. Lalabas po siya ng Pilipinas. Ito po yung abroad. At ang domestic naman po ay ang local flights. Gaya ng, for example, pupunta po siya ng Manila to Cebu, Cebu to Manila, Kawayan to Manila. Yun po ang tinatawag na domestic flights. Okay? So, now, check natin. Magbibigay ako ng sample. Kunwari si client, mag-ask siya kung magkano ang flight papuntang Kawayan to Manila. So, type lamang po natin sa select origin. Doon po siya manggagaling. Okay? So, Kawayan. And, papunta siya ng Manila. Select destination. Okay. Manila. Type lamang po natin ang Manila. Okay, select Manila. At kung kailan niya balak mag-flight. Okay, 15. Let's say 15. Select lamang po natin yan. And makikita nyo po rito, may adult, children, and at infants. Kung senior naman po at PWD ay meron pong discount yan. Kaya i-check nyo lamang po or i-tick nyo lamang po kung sila ay senior citizen at PWD. And wag nyo pong kalimutan, ilagay siya sa adult, kung adult po siya, children. O kung children siya and PWD, pwede nyo pong i-tick ang PWD. At kung adult naman siya at senior citizen, pwede nyo pong i-check ang senior citizen. So, select cabin class po. Select nyo lamang po ang all. And then, the same rin po sa select airline para lahat ay magpakita. Simula sa mababa hanggang mataas. Lahat ng airlines ay magpapakita po. Search flight lang po tayo. And then, eto na po ang mga flights. So, ang pinakamababa is 2,800 po. Okay, 2,800 po siya. So, sa 2,800 na po yan ay kasama na po ang inyong minark up dyan. Kung magkano man ang inyong minark up. So, ito po, ang pwede nyo po i-screenshot ito at isend kay client pag nag-i-inquire lamang po siya ng presyo. Okay, huwag nyo po muna siyang igogo kung hindi pa naman magbabayad or hindi pa sure si client. So, for example, gusto niya na itong flight na ito. Click nyo lamang po ang flight. Kung magbabayad na si client. And then, book. Tapos, e-enter po natin ang details ni client. For example, number niya, mobile number. Maglalagay lamang po ako ng sample. And then, yung email. Okay, kung ano ang address mo sa kanya, kung Mr. ba or Miss. Okay, lagay lang natin kunwari ang okay, Mr. Ramon. For example, Ramon. Okay.
And then middle name, Del Rosario. And then last name, Cruz. Okay, sample lamang po natin yan. And then yung birth date niya. Birthday. Okay, June. Let's say May. Okay, let's say 1962. Okay, set natin. And then kung saan siya pinanganak, kung anong nationality niya. Select onward baggage. Meron po pala ditong baggage kung more than 7 kilo. Pag 7 kilo lamang po ang kanyang daladala o ang kanyang baggage, ay no baggage po ang iselect. Pero kung 10 kilos, may additional charge po siya, 650. Kaya tatanungin niyo po si clients kung may dala po ba siyang bag or baggage. Pag 7 kilos naman lang po pababa ay okay lang na ilagay sa no baggage. Free na po yun. Pero kung kung 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, 40 kilos, may charge po yun. At kailangan nyo pong i-screenshot rin ito sa client at ipakita sa kanya kung sakasali na nag-i-inquire siya. So, select no baggage lang po tayo. And then, pag okay na po yan, ine-next natin. Note ko lang po pala na hindi kailangan ng passport pag domestic flight, pag local flights. Valid ID lang po ay okay na. Ang nangangailangan lamang po ng passport at isang valid ID ay ang international flight or ang abroad. Flight abroad. Okay, next po natin. Okay, May 1962. Bakit ayaw niya? Okay, 14 set date. Okay, next. Bakit ayaw niya? Ayaw niya. Okay, 75. Okay, so magpapakita po ng ganito. Pag nagpakita po ng ganito, ay i-proceed lamang po natin siya. Okay, pag okay na ang lahat, edit passenger details. Pag pre-proceed nyo po, ay baka mag-okay na siya. So, okay na po yan. Kung hindi pa naman ready si client, ay wag mo munang i-proceed. So, back po tayo. At ang i-check naman po natin ay ang round trip. Okay, select naman po natin ang round trip sa domestic. So, ganun pa rin po, Kawayan. Kawayan, okay, to Manila. So, ang mangyayari po pag ganyang round trip ay Kawayan to Manila and Manila to Kawayan. Pagpabalik na po siya. So, departing on, kailan ba siya aalis? August, okay. Tapos, babalik siya ng August 30. Let's say August 30. 2 weeks siya doon. Okay, select lamang po natin August 30. So, yan po. Kailangan dalawa. Returning on, okay. So, isang adult pa rin. Select cabin class. Audio lang po. And, ganun rin po all. Search flight po tayo ulit. Okay, yan. Magpapakita po ang mga presyo. So, kailangan nyo pong 2 beses mamili. So, sa onward flight po, ito ang pinakamababa. So, ito na ang pipiliin natin. Merong ditong oras, 3:45 p.m. Aalis siya ng Kawayan Airport. At makakarating naman po siya ng Manila ng 4:45. So, 1 hour lamang po ang biyahe pa Manila. So, select natin ang flight. And then, kailangan naman natin ngayon mamili ng pabalik. So, ito ang pinakamababa, 2229. So, ito na lang rin po ang ating piliin. Flight number 192. So, pag na-select na po natin yung dalawang flight, isang papunta at isang pabalik. Ito na po ang makikita nyo. And then, book natin siya. Ganun pa rin po. Enter nyo po yung details niya at pag domestic po ay hindi na kailangan ang passport.
Make sure lamang po natin na tama po ang spelling ng pangalan ni client. At kung pwede po ay hingan na lamang po natin sila ng valid ID para hindi magkamali. Okay po. And back naman natin. Try naman natin ang international. Okay, type natin international. Okay, sa one way po muna tayo. Kunwari, manggagaling tayo sa Pilipinas. Ngayon, Philippines is origin. Pili muna po tayo. Manila na lang natin ilagay. Okay, Metro Manila. Kung saan siya manggagaling na airport, Ninoy Aquino. And then, papunta siya ngayon ng United Arab Emirates. Okay, piliin lamang po natin yan. United Arab Emirates. And then kung ano pong city, Abu Dhabi, select na lamang po natin yon. At kung anong airport, automatic na po magpapakita yon. And kung kailan niya balak mag-flight papuntang UAE, let's say September. Set po natin ang September. And select ang adult. Okay, isa lang. Then, select natin ang cabin ay all na lamang po para magpakita ang lahat ng airlines. So, select natin. Search. Okay. Pag na-search po natin, ayan na po siya magpapakita po simula sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Ayan. At magkakaibang airlines po. Merong Qatar Airlines. Okay, halos Qatar Airlines naman po pala, pero minsan po ay magkakaiba. So, ang available po ngayon ay Qatar Airlines. So, ito ay piliin na po natin itong flight na pinakamababa. Okay, 26 po. Select lamang po natin yan and makikita po natin yung details. So, departure time, okay, meron siya Manila to Doha International Airport and Doha International Airport to Dhabi International Airport. That means meron po siyang connecting flight pag ganyan. Explain nyo po kay client kung may connecting flight siya. Meaning po, pag ang departure niya ay 6:35 p.m. dadating po siya ng 11 o'clock p.m. sa Doha International. So, mag-i-stop over po siya sa Doha International Airport. And then, pagdating po ng 2:15 a.m., ay aalis naman siya papuntang Dhabi International Airport. So, dito na po yung UAE. So, aalis siya ng 2:15 a.m. And then, makakarating po siya ng UAE ng 4:25 a.m. So, yun lamang po at i-book po natin siya. Okay, ganun pa rin. Details. So, ang kaibahan po rito ay meron pong passport number. Ito po. May passport number po at kailangan nyong i-upload ang kanyang passport or ID dito sa upload po. And then, kung anong nationality, ganun pa rin po. Fill nyo rin po halos parehas lang ng mga details dun sa nauna sa domestic po. Pero ang kaibahan ay may passport dito at kailangan mong i-upload ang PDF or screenshot ng kanyang passport. So, back po natin. Ganun lamang po ang inyong mga gagawin. So, round trip rin tayo. Okay, piliin natin ang international round trip. Parehas pa rin. And then, dagdagan lang natin kung kailan siya babalik. Kunwari naman ay magbabakasyon lamang siya. So, ito ay September 15. Piliin naman natin ang balik naman po ay September 20. Let's say 5 days lamang po siya doon. So, all search flight po tayo. Magbabakasyon lamang si client. Okay. So, yan. Ayan na po ang kanyang magiging details. Ito ay combined journey siya. Okay. Pili po tayo ng isa. It's 4 na beses. Okay. Combined journey. Makakapili po tayo dito. May stopover po siya. 2 stopover.
So, mamimili lamang po tayo kung ano ang sasabihin ni client, kung ano ang kanyang request, kung ano ang kanyang oras na gustong flight. Makakapamili po tayo rito. At hanggat maaari, piliin po natin ang pinakamababa. So, inalat po natin yon. Yan, makikita nyo naman po siya. Okay, then, book lang po natin siya. Ito na po pala siya, oh. Ito naman yung pabalik niya na. Meron ng combined flight na po siya. Okay. Yan na siya. Abu Dhabi. Manila to Abu Dhabi. To Dubai. Dubai International Airport to Abu Dhabi. Then, Abu Dhabi to Dubai, Dubai to Manila. So, magkasama na po yan yung hanggang balikan niya, yung 37 na yan. So, book lang po natin. And then, ganun pa rin po. Fill po natin yung kanyang mga details at passport at upload. So, kung okay na po ang lahat, ay next lamang po natin at i-proceed hanggang sa mag-appear na po ang itinerary or ang ticket. So, yun lamang po ang inyong gagawin. Pero make sure po natin na kapag magbubook po tayo ng flight ay nakapagbayad na po si client. Kasi once na maibook po natin, ay mahihirapan po tayong mag-cancel kung hindi naman matutuloy si client. Or make sure po natin na si client ay talagang magbubook po siya sa inyo. So, yun lamang po at maraming salamat po sa inyong pakikinig. Thank you for watching.